Sa isang episode ng programang Saganang Mamamayan ng Net25 ay binasa ng host ang official statement ng pamunuan ng INC na mismong si Ka Eduardo Manalo ang nakapirma na nagsasabi na hindi galing sa INC ang anumang pahayag sa FB page ng kung sino na doon ay sinasabi raw na pinaaalalahanan ng INC ang kapatiran na wag sumali sa nakatakdang protest rally na mga grupong dismayang-dismaya na sa tila baga walang katapusang korupsyon sa bansa natin. Bakit naman kaya, sino naman kayang grupo ang gumawa niyan? Yun na nga po, Sen. Kaya narito po at babasahin ko po sa inyo ang official pong ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw. At ito po sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Cristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Cristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Itinatanggi ng INC na sa kanila galing ito. Mapandaya di po ba? Kasi may 111th anniversary markings ng INC. Kung hindi mo alam na peke ito ay maniniwala ka siyempre. Ano lamang ang gustong linawin ng INC? Na hindi sila nagpapalabas ng ganitong komunikasyon na may kung sinong kawatan ang nagpost nito at ipinaaangkin sa pamunuan ng INC. Kung hindi ako nagkakamali ay nai-announce na yata ito sa kapatiran sa kanilang mga pagsamba. Kung sino man nga ang nagpapakalat niyan sa social media, mahiya naman kayo. Parang may kinatatakutan, parang kinakabahan, parang guilty sa pagiging kawatan. Baka sangkot siya sa nakawan ng pera sa DPWH na pinadaan sa mga flood control projects na panay scam. Ano ang motibo? Takot na takot Nakita niya kasi kung paano gumalaw ang INC. Na kapag sumali nga sa protest rally ang kapatiran ay mabubulabog sila, mabubuko. Di kaya may kinalaman ito sa pagbabago ng liderato ng Senado? Nagtatanong lang, kaduda-duda ang timing. Balik tayo sa isyu, mga kababayan. Talaga namang may protest rally na gagawin ang ilang grupo sa September 21. Pero duda ako na sasali dyan ang INC. Kung aaralin nyo ang mga pagkilos na ginawa ng INC sa nakaraan, ay meron kayong mapapansin. Una, hindi sumasama ang INC sa anumang pagkilos na inorganisa ng iba. Maingat sila sa bagay na ito. Sila mismo ang nag-oorganisa ng gawain nila. Hindi sila umaasa sa ibang grupo. Hindi kagaya ng Senate President ng Senado ngayon na si Soto na umaasa sa lower house sa mga pangangailangan niya, sa liderato niya.
Narinig nyo ba yung usapan nila habang suspended ang session nila? September 8 nga yung sulat. Yes, September 9, hindi na ako yung chairman. Alam mo, Even assuming that he was still chairman, wala ka na violate eh. hindi ka. May nag-intervene nga Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang. No? Hindi yung speaker, mas gusto ko kung ikaw ang kinusulta. Ako mo. Hindi kasi ako yung ang contempt stance. Hindi naman kasama yung may contempt. nag-intervene lang. Hindi na yung contempt ang pinag-usapan. Yung pag-agpos mo din dito kasi gusto natin dito. Ngayon, hinirap siya. Pumayag naman tayo. Pero ang kanyang kondisyon na binigay, isoli nyo immediately. That was before the intervening event. Wala pa yung request nun. September 8 yung ano eh. September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo September 8. Kaya nga. Sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na nga nun bro. Kinonsulta ba, chairman ng Pulito? Yun lang naman. Oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker eh. Dapat hindi nga nag-request nga si speaker. Kasi masabi mo, kaya nga. Hindi mo, dapat naman lang sana may konsulta. Chairman ng Pulito na. Yan ang sinasabi. Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito, at yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Condition. Legal and physical. Yun naman ang tama eh. Sabi ko hindi na kailangan ng motion dahil sa unang ibabalik natin immediately. Immediately. Paano po tayo may kailangan nun? Kung gusto mo, Ewan ko kung paano tayo mga kailangan sa kanila. As far as we are concerned, kung ano yung... Si JP Mendoza, kukunin natin eh. Si JP Mendoza, nasa posto, hiramin natin. Pero hindi natin siguro kukunin ang custody sa kanila din. Hindi natin kukunin. Kaya merienda muna tayo. Si Jinggoy, magulo ka talaga eh. Kawawang Senado, pinamumunuan ng komedyante na bilib sa sarili. Pangalawa, kung may pagkilos man ang INC, ito ay well-coordinated sa buong kapatiran, sa National Government Agency concerned, at sa LGU na kagaganapan ng pagkilos kagaya ng ginawa nilang National Rally for Peace. Ilang buwan na ang nakalilipas. Itinatagubilin ito sa kapatiran sa mismong pagsamba, hindi sa social media. Pangatlo, matagal pinaghahandaan ng INC ang anumang pagkilos. Months usually, highly organized, hindi bara-bara gaya ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Hindi pinag-isipan, swapangan sa posisyon ang pinairal. Tingnan nyo ang Senado ngayon, very shaky, mabuway. Anytime ay magpapalit sila ng liderato. Palit ulit. Obserbasyon ko lang yan walang pakialamanan ng trip. Pang-apat, dynamic ang pamunuan ng INC sa pangunguna sa anumang pagkilos. Hindi tulad ng kung anong grupo dyan, hindi mo nga alam kung sino ang leader. Ang daming nagsasalita. Pero ito naman yan, mga kababayan. Kung gagawa rin ba ng sariling protest rally ang INC ay hindi po natin alam. Wala silang sinasabi. Ang alam ko ay nakikiisa sila sa panawagan ng sambayanan na tigilan na ang nakawan sa gobyerno, nakasuhan at parusahan ang mga sangkot sa korupsyon. Gamitin ng tama ang resources ng bansa para sa kapakanan ng mga mamamayan at hindi ng iilang mga buwaya lamang na politiko, contractors at mga opisyal na pawang mga kandidato sa impyerno.
Huwag namang mangyari sa bansa natin ang nagaganap ngayon sa Nepal at sa iba't iba pang lugar na ang mga mamamayan ay nag-aalsa na laban sa korupsyon ng mga opisyal ng gobyerno. Bayolente na sa tindi ng galit. Sino nga naman ang hindi magagalit kung ang bansa mo ay napalilibutan na at inuubos na ng mga buwaya? Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit.